Puri ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito pa rin po tayo sa Candelaria, Quezon. Hindi po tayo makapag-live doon sa pinagdadausan ng Pastors Conference dahil mahina po ang signal doon sa loob. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong pagkakataon ngayon. Kumusta ka na, Mase? Porsingkula. God bless sa iyo dyan sa Saudi. Karen, God bless sa iyo dyan sa Dubai. Malaking kayo ng Panginoon. So, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aralan. Brother Joey, kumusta kayo dyan sa Taiwan? Pastora Marie Chris, saan po ba kayo? Nasa Macau ba si Pastora Marie Chris Claudio? Macau po ba kayo ngayon? Joseph, God bless sa inyo dyan. Sige po, tayo muna ay manalangin at dumulog sa Panginoon. Manaming Diyos, salamat po sa inyong masaganang biyaya at dakilang pagpapatawad sa amin. Salamat po, aming Ama. Hindi nyo lang kami pinatawad, tinuring nyo pa kaming anak. At Panginoon, salamat sa pagpapatawad nyo sa amin na inyong mga anak sa lahat ng aming mga kasalanan. Nihiling ko po ang pagsama ng banal na Espiritu, lalo na sa topic namin sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, at samahan niyo nga po na inyong kapangyarihan ng inyong mga salita upang ito po ay pumasok sa aming puso't kaisipan at maisagawa namin alang-alang sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming pinaniniwalaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. Kahapon, pinag-usapan natin yung dakilang pagpapatawad ng Diyos at nakita natin yung mga halimbawa. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung prodigal son. Kahapon, pinag-usapan natin si Manase, Haring Manase. At nakita natin kung gaano katindi yung pagpapatawad ng Panginoon. At pinoint out ko sa bawat isa na doon sa mga talata na ating pinag-aralan at sa halimbawa, lahat po yun ay may kinalaman sa mga anak ng Diyos. Hindi siya tungkol sa mga hindi nakakakilala sa Diyos o walang relasyon sa Panginoon. Sila ay mga kabilang na sa lahi ng Panginoon. At tayo naman sa Bagong Tipan, yung pinag-aaralan natin sa 1 John, ang sinulatan doon ay mga kagaya natin na mga Christian na dakila pa rin ang pagpapatawad niya. Kung kaya magpatawad ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, lalo niyang kayang mapatawad yung mga anak na niya pagka sila'y nagkakamali. At sabi ko sa inyo, yung pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang para i-enjoy natin o magbenepisyo tayo. Ang pagpapatawad ng Panginoon ay halimbawa para sa atin. Sabi sa unang Pedro, tatandaan niyo po ba yan? Matagal na nating nabanggit yung talata na yan. Unang Pedro 2:21. Hanggang 23. Sabi po rito, unang Pedro chapter 2 verse 21 to 23. Sabi po rito, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Yung mga nangyari sa Kanya ay naririyan para ating tularan, hindi lang para magbenepisyo tayo. Yung paghihirap ng Panginoon ay sa kaligtasan natin, pero hindi lang sa kaligtasan, para rin sa halimbawa para sa atin. Ulitin ko, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Pagdating sa usapin ng pagpapatawad, ang halimbawa po natin, hindi yung mga magulang, hindi yung mga kapatid, hindi si pastor. Ang lagi nating iisipin ang Panginoong Jesus. Tinawag tayo para maging katulad niya. Tandaan natin yun. Walang ibang huwaran, walang ibang bar, walang ibang focus maliban sa Panginoon. Ulitin ko, tinawag tayo, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. 22. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man,
Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta, ipinagpasa Diyos ng Panginoong Jesus. Hindi natin pwede ring sabihin, marahil sabihin ninyo, ang Panginoong Jesus yan, Diyos siya Nung naririto po ang Panginoon sa lupa, siya po ay taong kagaya natin. Nagkatawang tao siya, nagmistulang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi lang yon, nagpatawad rin po siya. Amen? Sabi rito sa minsan tinanong ang Panginoon, Mateo chapter 18. Mateo chapter 18 mula 21 hanggang sa mga sumusunod na talata. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong. Mateo chapter 18 verse 21. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Underline natin yung sinabi rito, palaging nagkakasala sa akin. Siguro naiinis na si Pedro o siguro merong ibang sitwasyon na alam siya. Ito hindi lang isang beses nagkasala, palaging nagkakasala sa akin. Gusto kong bigyan ng diin yan, yung yung phrase na yon, palaging nagkakasala sa akin. Sa Roma chapter 12, babalik po ako dyan mamaya sa Matthew chapter 18, pero sa Roma chapter 12, sabi rito ng Panginoon, verse 17, sabi ni Apostol Pablo, Roma chapter 12 verse 17. Sabi rito, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Hindi ito past tense. Present progressive. Kasalukuyan. Gumagawa Pagka gumagawa, tapos na ba yun? Pagka sinabing gagawa, bukas pa yon. Pero pag gumagawa, it can be anytime. Sa kasalukuyang ito, huwag gagantihan yung mga gumagawa. Ganyan ang ginawa niya sa akin di ganyan din gagawin ko. Total, ganyan siya magsalita. Nagtaas ka ng boses, magtataas din ako. Sige, isang salita mo pa. Pagka inulit mo pa, yung salita mo, makakatikim ka na. Huwag ninyong gagantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Balik tayo sa Matthew chapter 18. Balik ako sa Mateo chapter 18 verse 21. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sa atin, iniisip natin, parang mabigat na yun. 7 beses? Nakakatatlo ka na may 4 ka pa. Sige, meron ka pang passes. Pang-4 pa lang to. Sige, I forgive you. May 3 ka na lang So, 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses sa ibang salin, 70 makapito. Lagay na lang natin 77 na lang. Kasi pag 70 times 7, 490 yun. Mas marami yun. Now, hindi kayo magtatala, pang 53 mo na sa akin yan, o pang 54 na. Hindi, ang ibig sabihin lang rito ay mas maraming pagkakataon na tayo ay magpapatawa doon sa mga nagkakamali sa atin. Now, listen, hindi ibig sabihin na magiging mangmang ka, pero iba yung pagpapatawad. Papatawarin mo siya at magiging matalino ka sa susunod, pero pag nagpatawad ka, hindi ka magkakaroon ng anumang masamang kaisipan tungkol sa kanya. Verse 23, nagbanggit ang Panginoon ng talinghaga rito. Yung mga alipin na pinatawad ng Panginoon nila. Now, listen. Tandaan nyo maigi itong itong sasabihin ng Panginoon na halimbawa sa kanila. Ito ang tandaan natin pagka iniisip natin na mabigat yung kasalanan ng tao sa atin. Tandaan natin yan, mula verse 23.
sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin nagkakautang sa kanya ng milyon-milyon. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng ari-arian niya, para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. So, sa milyon-milyon, no, dapat ibebenta na ito. Nagmakaawa yung may utang, okay, pinapatawad na kita. Umuwi ka na. Cleared. Cleared na. Hindi sinabing, sige, hulugan mo. O, meron kang 4 years to pay, 5,000 a month. Hindi, clear siya nung hari doon sa lahat ng kanyang pagkakautang. 28. Pagkaalis ng alipin niyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Free will, ano na siya? Malaya na siya. Nakita, di ba may utang ka rin sa akin? Ng kaunting halaga. Kasi kapareho niya na maalipin yun eh. At walang alipin na makakapagpautang na 1,000,000. So maliit lang yung halaga na yun. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay-sabay, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Siya, pinatawad siya sa milyon-milyon. Ngayon, hindi niya mapatawad itong kakaunti lang ang utang sa kanya. Kaya, nung nakita ng mga utusan na kasama nila na ito hindi naging anong ginawahan rito? No? Ipinakulong niya yung kapwa niya alipin. Sinumbong siya ngayon sa hari. 32. Pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Di ba dapat naaawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkakaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng lubos sa inyong kapwa. Take note on the word lubos. Ganyan din daw ang gagawin ng Panginoon. Listen, mga kapatid, yung kasalanan ng tao sa Diyos, mas mabigat yon kaysa yung kasalanan natin sa isa't isa. Kasi pare-pareho naman tayong nagkakamali. Hindi tayo perpekto. Ang Diyos lang ay perpekto. Kaya kung ang Diyos na perpekto ay nakapagpatawad sa kasalanan natin, tandaan natin, ang katumbas ng kasalanan natin parang milyon-milyon. At yung kasalanan naman natin sa isa't isa, ay katumbas lang yan ng parang kaunting halaga lang. So tandaan ninyo yan, mga kapatid. Pagka parang hirap na hirap ka magkasala, napakabigat, napakasakit, alalahanin natin yung kasalanan natin sa Diyos na pinatawad niya para sa atin. Masakit po, pastor Oo, nung pinatawad tayo ng Panginoon, hindi naging magaang sa Kanya. Kasi nung nagpatawad ang Panginoon, siya ang nagbayad ng halaga. Ganyan din na nangyayari sa atin. Pag may nakagawa ng hindi maganda sa atin, tayo yung nagbabayad ng halaga ng kasalanan nila. Mali yung kanilang ginawa, tayo nagdusa. Parang kagaya sa Panginoon. Mali yung ating ginawa, siya ang nagdusa. Kaya nga yung iba hindi ko kayo masisi kung hirap kayo magpatawad. Kasi pagka nagpatawad ka, ikaw na ginawa ng hindi maganda, ikaw pa ang mahihirapan. Pero, yun ano yung sabi doon sa unang binasa natin? Ang Panginoon ang halimbawa. Tinawag tayo para maging katulad niya. Sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17. Verse 1. Dito na lang sa verse 3. Hindi, sorry po. Sige, tama. Verse 3.
Lucas chapter 17 verse 3 hanggang 4. Mag-ingat kayo, kaya mag-ingat kayo. Tungkol yan sa verse 1 and 2. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. This is someone close to you, mga kapatid. Kahapon, pinag-usapan natin na ang pagpapatawad na tinutukoy doon sa mga talatang binasa natin ay tungkol sa mga anak na ng Diyos. Ngayon naman, sa isang kapatid, ibig sabihin yung karelasyon mo, yung someone close sa iyo. Sabi rito, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, ay patawarin mo. O, sige po. Now, verse 4. Ito masakit dito. Kahit 7 beses pa siya magkasala sa iyo sa maghapon. O, pwede ba yon? Magkasala sa iyo sa maghapon, 7 beses. Umaga, nagkasala sa iyo, pinagsabihan mo. Humingi ng tawad, pinatawad mo. Bago tumanghali, may ginawa na namang hindi maganda sa iyo. Ano ka ba? May ginawa ka na naman sa akin. Uy, patawarin mo na naman ako. O sige, pangalawa. Pagkapananghali, may nabalitaan ka, may pinagsabi tungkol sa iyo, di maganda. O, ano ba yung ano? Naku, patawarin mo ako Okay, pangatlo. Maghahapon, grabe naman po yun. Pastora Luisa, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita rito. Pagdating ng hapon, may ginawa na namang hindi maganda, humingi na naman ng tawad. Patatawarin mo na naman, ika-4 na. Nung gabi na, may ginawa na namang hindi maganda, humingi na naman ng tawad. Patatawarin mo na naman, ika-5 pa lang yun. Maghahating gabi, may ginawa na namang hindi maganda, pinatawad mo na naman, ika-6 na. Madaling araw, may ginawa na namang hindi maganda, pinatawad mo, o yun Lord, hanggang 7 na. Ano ibig sabihin nun? Ano tayo? Magiging, ano tawag doon? Yung, anong term doon sa ganun? Yung parang, pinapaikot-ikot ka lang na, Pastor, ibig sabihin ba nun? Magiging ano-ano lang ako na? No. Pinuputol mo yung relasyon doon sa kasalanan na ginawa sa iyo. Pinapatawad mo agad siya para hindi mo dadalahin yung kabigatan. Now, masakit. Pastor, masakit po. Oo, pero tinatanggalan mo yung sarili mo ng responsibilidad sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, naintindihan ko po yan. Alam ko yan. At kaya natin yung gawin. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Tandaan ninyo, hindi sinabi rito na magpatawad ka at maging bobo ka. Hindi. Pag ang Panginoon ang kumikila sa iyo, matalino ka, kaya lang, ang idinidiin lang ng Panginoong Hesus rito, lagi tayong maging laan sa pagpapatawad. Lagi tayong maging laan. Kung 7 beses ka isang araw dapat magpatawad, sa isang tao lang po yun, ha? Ibig sabihin nun, dapat lagi tayong nagiging laan sa pagpapatawad. Balikan nga natin yung Romans chapter 12. Roma chapter 12, ano sabi doon? Verse 17. Oras na. May oras pa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Ito naman, marami na. Si Luisa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Now, you cannot please everybody, basta ang mahalaga gawin mo kung ano yung tama. Kung sila hindi gumagawa ng tama, pues ikaw gagawin mo yung tama. Hindi ito gantihan. 18. Hanggat maaari, mamuhay ka ng mapayapa sa lahat ng tao. Hanggat maaari. Kasi may mga tao na kahit tama yung ginagawa mo, mali yung gagawin nila. Ang mahalaga, ikaw, tama yung ginagawa mo. Tuloy natin. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Pastor, kawawa naman ako. Lagi ako nagpapatawad. Lagi ako nagpapatawad. Mandali. May Diyos tayo. Ano yung ginawa ng Panginoon sa 1 Peter 2:21-23? Ipinaubaya niya sa Diyos na humahatol ng matuwid. So, pagka ikaw ay nagpatawad ng paulit-ulit, hindi ibig sabihin yan, ikaw ang magmumukhang kawawa. No. Bakit? Kasi may Diyos
na nakakakita. Ano sabi rito? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Pwede kang makaganti, pero pag gumanti ka, pwede ka pa rin gantihan. Pero pag ang Diyos ang gumanti, hindi na sila makakabawi sa Diyos. Tandaan natin yun. So reject ninyo yung personal revenge. Huwag mong aayunan yung paghihiganti. Huwag kang gagawa ng sarili mong paraan para makaisa din. Inisahan niya ako, misa din ako talaga. Sige, nakaisa ka nga ng suntok, pero pwede kang suntokin uli. Pero pag ang Panginoon ang sumuntok doon sa tao na yon, tinitiyak ko sa inyo. Alam nyo, ang paraan ng Panginoon, hindi kagaya ng paraan natin. Marami po akong nakita na ginawa ng hindi maganda, nagpatawad sa Panginoon, nagpatawad sila doon sa nakagawa ng hindi maganda at hinayaan na nila sa Diyos. Hindi agad gumanti ang Panginoon, lumipas pa yung ibang panahon, saka gumanti ang Panginoon. Nawala na sa usapan yung nagawa ng hindi maganda. Nawala na siya sa usapan. It was now between God and that man, yung tao na yon na gumawa na hindi maganda. Sila na ang nagsulit. Etsyopwera ka na sa eksena. Hindi ka na involved. Hindi ka na magagantihan. May Diyos po. Ano dapat natin gawin? Verse 20, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Sinong mga kaaway ito? Ano sabi sa verse 17? Ito yung mga gumagawa. Hindi ito yung gumawa. Hindi ito yung gagawa. Ito yung gumagawa. At the present time. Pagka sila ay nagugutom, ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginagawa mo mga ito, mapapahiya siya sa kanilang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Lagi ko sinasabi sa mga miyembro sa Dalyaw, kung magpapa-apekto kayo sa tama. Huwag na huwag ka magpapa-apekto sa masama. Masama ang gawain yun, nagpa-apekto ka pa. Ibig sabihin, mahina kang talaga. Sa Diyos ka lang magpa-apekto. Alam nyo kung bakit yung mga nakakagawa sa atin hindi maganda, dapat painumin, pakainin. Kasi pagka ang Diyos ang gumante, sobra-sobra na. Sulit talaga. Kaya ang dapat na ginagawa nga natin, namamagitan tayo sa kanila. Pagdating sa church, sa mga magkakapatiran, sabi sa unang Pedro, chapter 4, verse 8. Unang Pedro, chapter 4, verse 8. Sabi rito. Umpisa ko na nga sa verse 7. Verse 7, sabi rito. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin nyo. 18. Higit sa lahat. Lagi kong tinatanong yan. Anong bagay ang hindi kasali sa lahat? Meron ba? Kasi baka minsan iba namang usapan tong sa akin. Iba naman to. Hindi. Higit sa lahat, sabi rito. Magmahalang kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano karami ang nagawa niyang kasalanan. Pansinin nyo rito, sa lahat ng mga binabasa natin na talata, hindi sinabi ko anong uri ng kasalanan. Basta lahat ng kasalanan. Hindi sinabing patawarin mo sila sa maliliit na kasalanan. Magpatawad ka ng 7 ulit sa mga kasalanan na wala lang naman. Na aksidente lang, natapilok, natamaan ka ng bato, hindi ka na makakita. Hindi yung gano'n-gano'n. Ang kasalanan ay kasalanan, ang pagkakamali ay pagkakamali, at patatawarin natin anuman ito. Ang dali ko pong magsalita, But I know, sa biyaya ng Panginoon, naranasan ko pong magpatawad din. Masakit ang magpatawad. Hindi ka makaganti. Ang daling sabihin nung ipagpakas sa Diyos ko na lang. Pero masakit sa damdamin yun. Laban sa damdamin natin yun. Because we are crying out for justice. Panginoon, katarungan naman dito sa ko. Kaya lang, pag ikaw naman yung nakagawa ng mali, wag naman justice. Biyaya naman. Biyaya ng Diyos. Biyaya naman. But I know how difficult it is
na ikaw ay makapagpatawad. Pero hindi tayo nag-aalala. Bakit? Mga anak tayo ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nating gawin yung ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Sa Colossus 3:13, doon tayo magtapos. Colossus chapter 3, verse 13. Magpasensyahan kayo at magpatawaran. Magpasensyahan kayo at magpatawaran. Dito, walang ina-attach si Apostol Pablo na time element. Magpasensyahan kayo ng 3 buwan. 3 buwan ko nang pinagpapasensyahan yan. Tama na, Pastor. 1 taon ko na po pinagpapasensyahan yan. Tama na, Pastor. Wala. Walang time element. Magpasensyahan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Minsan, parehong may kasalanan. At dumadami na ang nasasabi, dumadami na ang nagagawa, at pareho nang nasusugatan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpasensyahan kayo at magpatawaran. Minsan, kailangan ng mutual forgiveness. Ako nga, pinatawad ko siya, ayaw niya. Mahalaga, ikaw, pinatawad mo. Magpasensyahan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Laging mauuwi sa Panginoon. Na kaya ka magpapatawad dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyo, hindi dahil sa sinabi ni Pastor sa iyo. O alang-alang na lang doon sa asawa ko, kaya kita pinatawad. No. Ang pinakamabisa, dahil sa Panginoon. Lahat ay gagawin, lalo na yung pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, ang Panginoon ang halimbawa. Amen po ba? Alang-alang sa Panginoon, magpapatawad tayo. Hindi dahil sa kung ano pa mang mga bagay na nasa sa atin. Ulitin natin yan. Magpasensyahan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Yung Lord's Prayer, at patawarin mo kami sa aming mga sala kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Our Lord is the example. Masakit po yan, Pastor. Yes, masakit. Paano naman po ako? No. Ang Diyos ay matuwid. May matuwid na Diyos. Kaya't ang dapat na gawin natin ay magpatawad. Hindi natin nakikita ang puso ng lahat ng tao. Hindi natin nababasa. Pero sigurado ang Panginoon, kita niya. Basa niya. Alam niya ang lahat ng sitwasyon. Ilaan natin yung sarili natin sa pagpapatawad. At mga kapatid, kung nahihirapan kayo dyan, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako na magbigay ng patawad sa kanila. At mga kapatid, meron pang isang klase ng patawad na lagi kong binabanggit sa inyo. Patawarin niyo yung inyong sarili. Kung humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at tinatanggap natin yun, matuto rin tayong sabihin, okay Lord, I move on. Nagawa ko po yun. Huwag mo na suntok-suntok yung sarili ko kasi. Kakainis talaga to sarili ko. Useless na yan. Pag-emote lang yun. Walang pakinabang yun. Kung tinanggap mo yung patawad sa Diyos, maniwala ka rin, sige, sa biyaya ng Panginoon. Panginoon, nagawa ko po yun. Patawarin po ninyo ako. Pinapatawad ko yung nagkasala sa akin at yung aking sarili. Ako nga, pinatawad nyo ako na yun, Pastor, may karapatan naman ako na usigin yung sarili ko. Teka, hindi pwede. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 20. Mababanggit naman natin ito Chapter 3 verse 20. Unang Juan chapter 3 verse 20. Kahit inuusig man tayo ng ating konsyensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Even when your heart condemns you, God is greater than your heart. Kaya hindi uso yung pag-emote sa mga anak ng Diyos. Magiging matuwid lang na usapan. Pinatawad ako ng Panginoon, I move on. Wala na yung sisi ng sisi. Hayaan mo na iba na lang manisi sa'yo. Pero ikaw mag-move on ka sa kapatawaran na ibinibigay ng Panginoon. At kung ikaw yung kailangan magpatawad ka, then move on.
Hayaan mo yung ibang galit na galit. Yung iba hindi makapagpatawad. Sige, hayaan mo sila. You move on. Bandang huli, mawawala sa iyo yun. Amen? Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Panginoon, by your grace and through the power of your Holy Spirit, tulungan niyo po kami na makapagpatawad kagaya ng pagpapatawad na ginawa ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Biyayaan niyo po kami. Pasaganain niyo po ang inyong biyaya sa amin at mapuspos kami ng inyong pag-ibig upang ang kapatawaran na tinanggap namin sa inyo ay ganun ding kapatawaran ang iuukol namin para sa iba. At minsan napapaisip kami, paano naman yung ganito, paano naman yung ganyan. Bigyan nyo kami ng lubos na pananampalataya sa inyo, na kayo ay Diyos na matuwid at nalalaman nyo ang lahat ng bagay at alam nyo kung ano ang mga dapat mangyari. Tulungan nyo po ang inyong mga anak, lalo yung mga nasa kalagitnaan ng mahihirap na sitwasyon ngayon. Salamat po sa inyo. Puri, tinataas namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyo. Binabati ko yung misis ko. I love you ng Pastora Never. Diyan po siya sa Taiwan. Yung mga anak ko dyan at yung anak ko sa Sharjah. Wewe, kumusta ka na lang? Sabi ng mga kaklase mo. God bless sa iyo. Panalangin niyo po ang conference. Patuloy po ang Ministers Conference dito sa Candelaria hanggang mamayang gabi po yun. Ulit ko lang pong babanggitin, sa Thursday ng gabi may revival po tayo sa DFC Noveleta, sa Thursday po ng gabi yan. At sa Saturday ng umaga po ay magsasalita sa Kinabuogan ba? Parang Kinabuogan yata, sa Talim Island, bago ako bumalik sa Taiwan. To God be the glory. Close na po yung online Bible training, sarado na po yun. Binibigyan ko lang po ng pagkakataong makahabol yung mga kapatiran sa Taiwan at saka sa Middle East. God bless po sa inyo. See you po sa inyo lahat. Sister Luz, see you Thursday. Bukas. Meron po tayo. Ito yung mga bisita natin. Meron humabol dito. Humabol sa conference. Ito, Pastora Luisa. Bumati. Hello po. At si Albert, yung asawa niya. God bless sa inyo dyan mula po rito sa Ministap, Candelaria, Quezon. To God be the glory.